Hello everyone, welcome to my journey Life with Christ Without Rice. Kamakailan lang ay nitong mga nakaraang buwan, linggo, araw, talagang usapin din talaga ang tinatawag na OMAD, one meal a day. Talagang OMAD lifestyle ay talagang pinag-uusapan at marami nang gumagawa, 3 years, 2 years, pero napakalupit na nung merong may isang gumawa at nung pinagdikit yung picture ng isang 60 years old na naka-OMAD at yung 35 years old na nag-OMAD din, mas mukha pang senior citizen itong nag-OMAD na 35 years old compare dito sa 60 years old na naka-OMAD lifestyle din. At ang nangyari, dahil maraming nag-bash sa kanya, sa kanyang OMAD lifestyle, ay nag 2 meals a day na siya. At parang yung tinignan ko yung itsura niya, medyo parang nagkakalaman-laman na ang itsura niya. Ano nga ba ang kahalagahan pagdating ng OMAD? Ang OMAD kasi talaga, hindi talaga to para sa lahat. Napakahalaga na maintindihan ng bawat isa. There's a benefits, napakalaki ng benepisyo kapag pumunta ka na talaga sa OMAD lifestyle. Sapagkat isang beses ka lang kakain. But you have to make it sure na yung nutrients na kailangan mo talaga ay maibigay mo dun sa isang beses mo lamang na pagkain. Eh, kung may kukumpara naman natin, mo, pag-aralan naman natin, yung nag 3 meals a day ka. 3 meals a day compare sa OMAD, ito nga 3 meals a day nga, pero hindi naman healthy yung kinain. Naka 3 meals ka nga, matambok nga ang pisngi mo, pero hindi naman healthy ang kinain mo. Kumpara naman dito, 1 meal a day nga, pero kung sobrang payat mo naman, mukha ka nang may sakit, medyo hindi na rin yun kaingga-inggan, hindi na rin nakaka-encourage talaga na sundan at gawin din yung ganitong way of eating. Kaya talagang dinumog talaga siya ng napakadaming mga bashers. Pero, ang gusto kong maintindihan ng bawat isa, ang pinaka the best pa rin na pagfokusan ninyo ay yung quality ng pagkain na kakainin po ninyo. Kumpara nga sa naka 3 meals ka nga, grabe naman, halos mayat-maya naman ang kain mo. Wala din. So, ang ending yan, karamihan ng mga kilala ko, ayan, may mataas ang sugar, mataas ang blood pressure, at itong kamakailan nga ay yung kalapit lang namin dito ay namatay. Imagine mo meron na siyang maintenance, matumataas ang kanyang blood pressure, pero wala pa rin talaga siyang control sa pagkain. Ang lakas kumain, matindi ang bisyo, umiinom ng alak, puyat, talagang sa madaling salita, parang ano siya, parang talagang pag malakas kumain, parang lalaking lalaki. Pero hindi siya naging matalino, naging maingat doon sa kanyang lifestyle niya. Nitong nakaraan lamang, binawian na siya ng buhay. Talagang suka na talaga ng dugo at dinala sa hospital. Deto na kay Bal. Nakakalungkot, napakabata pa. Hindi ako nagkakamali, nasa 41 na years old lang siya. Pero wala. Dahil sa kawalan ng disiplina, malaki nga ang katawan, talagang mukhang talagang hindi nagugutom, pero yung quality naman ng choice of food niya at yung lifestyle na meron siya, hindi naman healthy. Kaya good news din naman itong nakilala na naka-OMAD lifestyle na ngayon ay 2 meals a day na, mukha naman nagkakalaman na, mukha naman nagiging maayos na. Ako po itatanungin ninyo, may time na naka-OMAD ako, may time na naka-TMAD ako. At kapag naka-OMAD ako, I will make it sure na kakain talaga ako at least minimum 500 grams na karne kakainin ko. Tapos sasamahan ko pa siya ng mga 6 to 10 eggs sa isang kainan lang yun. Pero ini-enjoy ko talaga yung pagkain. Hindi ko talaga siya minamadali. Minsan bago pa ako matapos kumain, abutin ng 1 oras may bago ako matapos. Wala ini-enjoy ko talaga yung pagkain. Ini-enjoy ko. Kasi yun na lang naman yung kakainin ko, bakit ko pa bibilisan? Kumbaga yung moment ang pagkain ko na yun, ini-enjoy ko talaga. Kaya para sa mga gusto ring sumubok ng OMAD, make it sure na mag-focus ka muna sa nourishment of your body. Mag-focus ka muna, 3 meals ka muna, 3 meals. Pero yung quality ng choice of food, kailangan siguraduhin mo na alisin mo talaga yung mga processed food. Alisin mo talaga yan.
high carbs, tapos high in fructose, alisin mo talaga yung mga yan. Kung gusto mo talaga makuha talaga yung magandang benepisyo dun sa kinakain mo. Sapagkat kapag hindi mo nakuha yung magandang benefits o yung nutrients dun sa quality ng choice na pagkain mo, medyo magiging mahirap din po yun. Kaya ano ang pinaka the best? Once na-nourish na yung katawan mo sa loob sa 3 times a day, pwede ka na mag-testing ng TMAD. Kasi mahirap po talaga na-judge ka agad to OMAD lifestyle kasi nakita mo maganda daw yung benepisyo, maganda daw yung pwedeng maitulong. Hindi po ito basta yung gagayahin mo na lang. Hindi po pwedeng gano'n na lang yung mangyayari sapagkat hindi magiging maganda yung effect po nun sa inyo. Baka isipin nyo po ay pangit pala, hindi pala maganda. Pinagpilitan mo agad na gawin yung lifestyle hindi pa naman ready yung katawan mo doon. So, focus ka muna sa 3 meals a day. Kapag naging sa tingin mo ay ready ka na, testing ka na uli sa TMAD. Pag kinayo mo na yung 2 meals a day, naka-fasting ka ng 16 to 18 hours per day, testing mo na. After 3 months, 4 months, 6 months, kung sa tingin mo ready ka na, sige, subo ka na. OMAD lifestyle. At kapag sa tingin mo, yung iba kasi sa totoo lang, merong mga naka-OMAD talaga, years na. 3 years, 5 years, 6 years, meron nga mga 10 years, pero grabe, ang ganda talaga ng katawan nila. Kaya ako talaga ay sinisikap ko talaga na maging active. Ako naman more on running lang talaga ako Tapos konting push up. Hindi naman ako payat, tama lang yung katawan ko. Ang height ko ay 6 flat, ang weight ko lumalaro ng 83 to 86. Yun lang yung weight ko. At pagdating sa OMAD lifestyle, iba talaga, magaan lang yung pakiramdam, hindi ako hirap na hirap. Alam mo yun, light lang yung pakiramdam ko compare sa yung heavy eater na more on na carbs talaga. Iba talaga, parang ang isip mo lagi na lang matulog, inaantok. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, sobrang na-enjoy ko rin talaga yung OMAD lifestyle. Kaya ikaw, sa tingin mo ba, handa ka na ba? Sapagkat pagdating sa OMAD, dito pa lang papasok talaga, dito mo mas may enjoy once na nag-TMAD ka to OMAD, yung tinatawag na autophagy. Once na na-experience mo ng autophagy, yung self-eating na tinatawag, doon na mare-repair, doon na may aayos yung mga health issues na meron tayo. Pero you have to make it sure na wala talagang carbs. Sapagkat kapag may carbs, dyan ka pa rin talaga makakaranas ng high insulin. At kapag high insulin tayo, napakahirap nating ma-experience yung quality ng autophagy at yung makakapag-repair at mas mabilis tayong makaka-recover, medyo mahihirapan at magiging matagal yung recovery natin. Sana nakatulong itong short video na to. Ikaw, handa ka na ba para mag-OMAD or nasa 3 meals a day ka, nasa 2 meals a day ka? Minsan, subukan mo din mag-OMAD. Ako, 24 hours, nagpa-fasting ako 24 hours once a week. Sobrang sarap. Minsan naka-TMAD na ako, naka-OMAD na ako, at minsan talaga once a week ay naka-fasting ako 24 hours. At sobrang nag-i-enjoy naman ako pagdating doon sa bagay na yon. And I'm so excited din para sa inyo. Balitaan ninyo ako kung kumusta yung naging OMAD lifestyle ninyo. Always remember, hanggat may hininga, may pag-asa. Ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. We can live without rice, and we cannot live without rice.